Hello guys, this is Renz Villana Creation and now we're going to talk about bakit nga ba unconstitutional ang impeachment ni Vice President Duterte ayon sa Supreme Court. Yo, Renz Villani here, a law student, and namely as karapatan mo, i-discuss natin ang mga bagay na yan sa simple at detalyadong paraan. Kamakailan pinag-uusapan na naipatigil ang impeachment laban kay Vice President Duterte sa kanyang kaso na dinidinig ng Kongreso na di umano na confidential funds sa Department of Education. Ayon sa saligang batas, may kakayahan lamang na mapagsimula o mag-initiate ng impeachment trial ay ang Kongreso. Sino nga ba ang mga taong impeachment person? Ito ang mga sumusunod. Ang Presidente, Vice Presidente, ang Chief Justice at ang Associate Justices, Constitutional Commission Chairman, Commission on Audit Chairman, and Civil Service Commission Chairman at ang Ombudsman. At paano ba napoproseso ang impeachment? Ayon sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, sa Pilipinas pwede mag-ahi ng verified impeachment complaint ang kahit sinong kongresista o mamamayan basta inendorso niya ito sa isang kongresista. Pagkatapos, iniendorso ng Secretary General sa House of Representatives session ang impeachment request. At ito ibibigay sa Committee on Justice at Pag-aaralan. Kapag at least 1/3 ng mga miyembro ang pumirma, ito automatic na diretso na ito sa Senado para sa trial. Senado lamang ang pwedeng mag-trial ng impeachment at kailangan ng 2/3 ng mga senador para ma-convict ang impeachment trial o ng akusado. Ang tanong, bakit na-adjust ang schedule ng impeachment o kinonsider na constitutional ang second impeachment trial ng Duterte? Ayon sa saligang batas, Article 11, Section 3, Subsection 5, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ito ang naging basehan ng Supreme Court sa final na petition or certiorari ng kampo ni Duterte sa Supreme Court. At ang resulta, naglabas ng mga katanungan ng Supreme Court na kailangan sagutin ng House of Representatives kung bakit na-archive at na-dismiss ang 3 kasong ifinal sa kanila at walang malinaw na paliwanag kung anong nangyari sa kaso. At sa ngayon, pinag-aaralan pa ng Supreme Court at hinihintay ang sagot ng House of Representatives ang nangyari sa kaso. Iyon lamang. Kung nagustuhan nyo ang video, maaari natin itong i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel. Ayun lamang, maraming salamat.